Nagsimula ang palabas kay Hwarim, isa siyang psychic na nagtrabaho kasama ang isa pang psychic na nagngangalang Bonghil. Papunta sila sa Los Angeles, Amerika para makipagkita sa mga kliyenteng humingi ng kanilang serbisyo. Pagdating sa Los Angeles, dumiretso sila sa isang hospital para tingnan ang kalagayan ng sanggol ng kanilang kliyente na tila may supernatural terror. Ang ina na nakakita sa kanya, at si Bonghil ay medyo hindi makapaniwala. Ngunit hindi ito pinansin ni Hwarim na nakasanayan na at agad na nagsagawa ng ritual upang malaman ang dahilan sa likod ng kaguluhang naranasan ng sanggol. Sa lalong madaling panahon, matapos niyang malaman na ang gulo na naranasan ng sanggol ay nagmula pala sa sariling mga ninuno ng pamilya. Matapos sabihin ang lahat, na ang ina ng sanggol na noong una ay hindi naniniwala sa kanya ay agad na nabigla. Matapos ang pagsisiyasat sa hospital, si Hwarim at Bonghil ay pinuntahan ang ama ng sanggol para alamin pa kung ano ang nangyari. Ang ama ng sanggol na si Ji-young ang nag-hire sa dalawa. Sinabi niya sa kanila na noong una ay hindi siya naniniwala sa supernatural terror na nararanasan ng kanyang pamilya. Ngunit nang masaksihan niya ang kanyang nakababatang kapatid sa pagpapakamatay at ang kalagayan ng kanyang sanggol, nagsimula siyang maniwala at nagpasya na humingi ng tulong kay Hwarim at Bonghil sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya. Sinabi ni Hwarim sa kanya ang mga resulta ng kanyang pagsisiyasat na nagpapatunay na ang lahat ay isang malaking takot. Dahil sa pakikialam mula sa ninuno ng pamilya ni Ji-young na inilibing sa maling lugar at kinailangan agad na ilipat o ekrimat. Sa kadahilan ng ito, si Hwarim ay humingi ng tulong sa kanyang guro na si Sang-deuk at ang isa pang nagngangalang Yongjun. Sila ay parehong maaasahan sa anumang supernatural na mga kaso. Pagkatapos na matapos ng dalawa ang kanilang trabaho sa araw na iyon, sila ay binisita ni Hwarim at Bonghil para mag-alok sa kanila ng mataas na sweldong trabaho. Siyempre pumayag agad silang dalawa sa kanyang alok. Nang hindi iniisip ang mga panganib na magaganap, ang apat ay agad na nagtrabaho upang malutas ang kaso ni Ji-young sa pamamagitan ng pagsisikap na ilipat ang libingan ng mga ninuno ni Ji-young. Sa panahon ng proseso, maya-maya naramdaman ni Sang-deuk na may mali. Pero itinago niya lang niya sa kanyang sarili. Ang libingan ng mga ninuno ni Ji-young ay nasa paanan ng bundok. At pagdating sa puntod, maya-maya naramdaman ni Sang-deuk na may tinatago si Ji-young sa kanila. Matapos pagmasdan ang paligid ng puntod, maya-maya sinabi ni Sang-deuk na hindi niya mailipat ang libingan sa isang tiyak na dahilan. Kaya nagulat ito at ang iba, dahil ito ang unang beses na tumanggi sa isang trabaho. Dahil sa ayaw ni Hwarim na madismaya ang kanyang kliyente. Pagkatapos nilang magbayad ng malaking pera, kaya sinubukan niyang hikayatin si Sang-deuk na ipagpatuloy ang trabaho. Ngunit ayaw pa rin ni Sang-deuk na nagsasabing na ang libingan ay lubhang mapanganib. Dahil kung magpapatuloy sila, walang garantiya para sa kanilang kaligtasan. Ngunit si Ji-young ay patuloy na nakiusap na tulungan siya. Dahil kung hindi gawin ang anumang bagay, ang kanyang bagong panganak na sanggol ay maging biktima. Nang marinig ang salita na ito ay nagpasya na tulungan siya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang ritual na tinatawag na kapalit ng kasamaan. Kung saan ang ritual ay isinasagawa upang dayain ang mga masasamang espiritu upang ang paglipat ng libingan ay hindi magdulot ng sakuna o panganib sa lahat. Tutol pa rin si Sang-deuk, pero nagpumilit si Hwarim na gawin ang trabaho niya. At sa huli ay natupad ang ritual. Kapag natupad na ang ritual ay patuloy na sumasayaw si Hwarim habang may hawak na matulis na sandata na parang sinapian. Habang si Bonggi ay magpapatuloy sa pagtagtag ng isang tambol. Natapos ang ritual, si Yongjun ay nag-utos na hukayin ang libingan. Sa una ang lahat ay tila nagpapatuloy ayon sa plano at walang mga hadlang o panganib. Ngunit wala sa apat sa kanila na alam ito, matapos silang umalis, ang isa sa sapulterero na nandoon pa ay nakakita ng ahas at gamit ang isang pala na hawak niya ay pinatay niya ang ahas. At pagkatapos noon ay biglang naging itim ang mga ulap na parang may masamang mangyayari. Habang papunta sila sa libingan, biglang bumuhos ang ulan, maya-maya naramdaman ni Sang-deuk na may masamang mangyayari at sinabihan sila na ipagpaliban ang paglilibing hanggang bukas. Pumayag si Ji-young at nagpasya na ilagay ang bangkay sa mortuary na binabantayan ni Yongjun. Habang si Sang-deuk na may kakaiba pa ring naramdaman ay nagtungo sa isang templo na hindi kalayuan sa unang libingan. Doon niya nakilala ang isang lalaki at tinanong kung alam ba ng lalaki ang kasaysayan ng libingan ng mga ninuno ni Ji-young sa bundok. Sinabi ng lalaki sa kanya na ayon sa mga sabi-sabi ang libingan ay pag-aari ng pinakamayamang tao sa Hilaga at palaging target ng mga magnanakaw ang libingan. Ngunit wala sa mga magnanakaw ang nagtagumpay sa pagbubukas ng libingan at sa katunayan ay namatay ang mga magnanakaw. Dahil raw sa sumpa na inilagay sa libingan. Nang marinig ay nagmamadali siyang makipag-ugnayan kay Hwarim, habang ang isang gwardya ng punerarya ay sinusubukang buksan ang kabaong na pag-aari ng ninuno ni Ji-young. Dahil siya ay natukso sa mga kayamanan sa loob nito. Nang dumating sina Hwarim at Bonghil ay nagawang buksan ng opisyal ang kabaong at ilang sandali lang ay agad na lumabas ang malamig na hangin dito. At biglang nawalan ng malay si Hwarim.
Si Sang Deok at Yongjun na nalaman ang tungkol dito, agad na pumunta para tingnan si Hwarim na kasalukuyang ginagamot sa hospital. Sinabi ni Hwarim na may lumabas na masama sa kabaong. Kasabay nito ang isang matandang kamag-anak ni Ji-young na nagbukas ng bintana. Matapos makarinig ng tunog mula sa labas, nang biglang may pumasok sa bahay at pinatay ang matanda. Samantala si Hwarim ay nagsasagawa ng isang ritual para akitin ang espiritu sa katawan ni Bonggil upang malaman niya kung ano ang gusto ng espiritu. Si Hwarim sa wakas ay nalaman niya na ang espiritu ay nagnanais na sirain ang lahat ng kanyang mga kaapu-apuhan. Matapos marinig ito, agad siyang nakipag-ugnayan kay Sang Deok para sumugod sa kinaroroonan ni Ji-young. Samantala si Ji-young na nag-iisa ay biglang nakatanggap ng tawag kay Sang Deok para buksan ang bintana at lumayo sa pinto. Dahil pinupuntirya siya ng masamang espiritu. Subalit hindi pala si Sang Deok ang tumawag sa kanya, ngunit ang espiritu mismo. Habang si Sang Deok sa wakas ay nakarating sa lugar ay natagpuan si Ji-young na sinapian na ng espiritu. Ilang sandali lamang matapos na mawalan ng malay si Ji-young. Pakiramdam na ang sitwasyon ay lalong nagbabanta sa kaligtasan ng pamilya. Agad na nakipag-ugnayan si Sang Deok kay Hwarim at sa iba pa, upang i-cremate ang katawan ng ninuno ni Ji-young. Dahil kung hindi ang buong pamilya kasama ang sanggol ay mabibiktima. Habang tinutumbok ng espiritu ang sanggol, mabuti na lang ay mabilis na kumilos si Hwarim at ang iba pa sa pamamagitan ng pagsunog ng katawan upang walang mapinsala. Hindi nagtagal matapos ang pangyayari, si Sang Deok ay nakatanggap ng report dahil may malubhang karamdaman ang Sepulturero matapos pumunta sa libingan. Nang makaharap niya ang Sepulturero ay patuloy na sinasabi sa kanya ng lalaki na nakapatay siya ng kakaibang ahas sa libingan. May pakiramdam na kakaiba bumalik si Sang Deok sa inisyal na libingan para kumpirmahin ang sinabi ng lalaki sa kanya. Matapos maghukay ng ilang sandali laking gulat niya nang makita ang isang ahas na parang tao ang ulo. Nang hindi sinasadyang nataman ng kanyang pala ang isang bagay at pagkaraan ng kaunti pang paghuhukay ay may nakita siyang panibagong kabaong. Nakaramdam siya ng kakaiba dahil hindi pangkaraniwan ang posisyon ng kabaong. Agad niyang kinontak si Yongjun, Bonggil at si Hwarim. Hindi nagtagal ang tatlo ay dumating. Pagkarating nila ay nagulat ang tatlo sa nakita nila. Sinabi ni Sang Deok, nang matagpuan niya ito ay inilibing ang kabaong patayo at nakakadena na parang ang kabaong ay hindi dapat bubuksan ng sinuman. Ang mas kakaiba ay ang taas ng kabaong ay hindi karaniwan para sa karamihan sa mga normal na tao, ito ay may taas na 2 taon nasa hustong gulang. Pakiramdam ni Hwarim na may kasamaan sa kabila ng mga espiritu ng mga ninuno ni Ji-young. Di nagtagal ay naramdaman ni Sang Deok na maaaring palibutan ng sakuna ang lugar kung iiwan nila ang kabaong. Kung kaya't napagpasyahan niyang kunin ito para muling ibalik ang kabaong. Wala silang ibang pagpipilian kundi dalhin ang mahiwagang kabaong. Ngunit dahil gabi na, si Sang Deok naisip na pumunta sa isang monghe sa templo para mag-overnight doon. Habang nababahala si Hwarim sa mahiwagang kabaong at nagpasya na hilingin sa monghe na dalhin ang kanyang malagkit na bigas upang makagawa siya ng isang hadlang upang mapanatili silang ligtas. Kung ang masamang espiritu sa loob ng kabaong ay lumabas, inutusan din si Bonggil na magdala ng dugo ng puting kabayo para palakasin ang harang na ginagawa. Si Sang Deok na hindi pa rin naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon ay nakipag-ugnayan sa tiya ni Ji-young para sabihin ang lahat. Nang marinig ito, nagsimulang sabihin sa kanya ng ginang ang dahilan kung bakit doon inilibing ang kanyang ninuno. Napag-alaman na ang kanyang pamilya at ninuno ay isang traidor, wala siyang ideya na may isa pang kabaong sa ilalim ng libingan. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang larawan mula sa nakaraan. Pakiramdam na hindi gaanong sapat ang impormasyon tungkol sa misteryosong kabaong na ito. Sa lalong madaling panahon ay hiniling ni Sang Deok na gumawa si Bonggil ng ilang spells para maging ligtas ang lahat. Pagkatapos noon ay nasiyahan sila sa pagkaing inihanda ng monghe at pagkatapos noon ay agad silang natulog na hindi nila alam na ang totoong panganib ay nakaabang sa likuran nila. Noong gabing iyon ay may narinig ang monghe at lumabas upang tingnan ang pinanggalingan ng ingay. Naman ay naramdaman ni Bonggil na may dumidiin sa ibabaw niya habang siya ay natutulog. Ngunit nagawa niyang paalisan ang espiritu na dumidiin sa kanya. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog mula sa kabaong at pumunta upang tingnan ito. Doon ay nakakita siya ng isang aparisyon na sinusubukang tapusin ang monghe. Gulat na gulat siya at agad siyang sumugod papunta kay Hwarim na nasa sasakyan para tignan ang kabaong. Pareho silang nagulat nang makita nilang nabasag ang kabaong at ang katawan sa loob ay nakalabas na dumaan sa bubong na walang harang. Nanginginig si Bonggil sa takot nang maalala niya ang masamang espiritu na nakita niya kanina. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Bonggil si Hwarim ay sinabihan siya nito na gisingin sina Sang Deok at Yongjun kaagad. Hindi nagtagal kung saan nakita ni Hwarim ang masamang espiritu. Ito ay nagpang-inag sa kanyang takot na mas nakakatakot nang ang espiritu ay nakahawak sa ulo ng monghe. Ang espiritu pagkatapos ay nakipag-usap sa kanya sa wikang Hapon. Napagtanto ni Hwarim na ang espiritu sa kanyang harapan ay masyadong malakas para sa kanya upang harapin.
Sa kadahilanang ito siya ay agad na nagpatira pa at nagpanggap na siya ay isang subordinate ng masamang espiritu. Ngunit napagtanto ng espiritu ang kanyang kilos at agad na sinubukang atakihin siya. Mabilis siyang nakatakas mula sa lugar at dumating si Bonghil upang tumulong gamit ang isang bakal na pamalo. Sinaksak niya ang espiritu ngunit wala itong nagawa at sa halip ay inatake siya at nawalan ng malay. Nang sasalakayin na sana ng espiritu si Hwarim, nakita niya ang isang maliit na templo na nagpaalala sa kanya ng isang bagay. Nang biglang ang espiritu ay nagbago ng anyo sa isang bola ng apoy pagkatapos ay umalis doon. Si Sang Deok at Yongjun ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Pagkatapos na umalis ang espiritu, si Hwarim ay sinabi kay Sang Deok na tumawag ng ambulansya upang iligtas si Bonggil. Ilang sandali lamang pagdating ng ambulansya, si Bonggil ay isinugod sa hospital. Samantala bumalik si Sang Deok sa templo upang suriin ang sitwasyon, upang malaman kung sino talaga ito. Inaalala niya ang sinabi ng monghe, na ang mga gamit sa libingan ay nakaimbak sa warehouse ng templo. Tumingin siya sa paligid hanggang sa may nakita siyang litrato ng mga magnanakaw na tinutukoy ng monghe. Matapos makita ang larawan, di nagtagal ay napagtanto ni Sang Deok na ang grupo ng magnanakaw na tinutukoy ng monghe ay hindi grupo ng mga magnanakaw. Bagkus ay ang mga grave digger, noon matapos makahanap ng ilang clue tungkol sa katotohanan. Kaya bumalik si Sang Deok sa puntod para maghanap ng iba pang clues. Samantalang si Hwarim na kasalukuyang nasa hospital kasama si Bonggil, ay binisita ng mga kamag-anak ni Bonggil na alam na ang kalagayan ni Bonggil. Dahil ang kanyang katawan ay sinapian ng masamang espiritu, si Hwarim ay nagtanong sa mga kamag-anak ni Bonggil na magsagawa ng isang ritual ng pagpapatawag ng espiritu upang malaman kung sino talaga ang masamang espiritu. Noong isinasagawa ang ritual, tinanong ni Hwarim kung sino talaga ang masamang espiritu at ang dahilan kung bakit niya sinapian si Bonghil. Ang masamang espiritu ay tumugon sa pagsasabing siya ay isang general ng digmaang Hapones na naglingkod sa emperador. Noong panahong iyon at kasalukuyang naglalayong makahanap ng bagong sisidlan para sa kanyang kaluluwa, o bumalik sa buhay para protektahan ang isang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Samantalang si Sang Deok na naghuhukay sa libingan upang maghanap ng isang bagay na nakatago doon, ay nabigla nang matagpuan niya ang katawan ng masamang espiritu na bumalik sa lugar kung saan siya unang inilibing. Si Sang Deok ay pumunta kay Yongjun upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang nalaman na isang sinumpaang bakal na sumusumpa sa lupain. At kung gusto nilang basagin ang sumpa, kailangan nilang mahanap agad ang sinumpaang bakal, na malamang ay nakabaon sa lugar kung saan natagpuan nila ang kabaong ng masamang espiritu noon. Sinabi nila kay Hwarim ang tungkol dito at tumugon siya na ang paghahanap sa sinumpaang bakal ay kapareho ng pagharap sa kamatayan mismo. Ngunit dahil ito ang tanging paraan upang mailigtas si Bonggil mula sa pagpapabiil sa kanyang katawan na madala ng masamang espiritu, ay pumayag si Hwarim sa plano ni Sang Deok na hanapin ang sinumpaang bakal. Hinikayat nila ang masamang espiritu palabas ng kanyang libingan nang biglang nakaramdam ng convulsion si Bonggil at doon natapos ang kanilang pag-uusap. Nang ginagamot ng doktor si Bonggil, nakita ni Hwarim na hindi sinaktan ng masamang espiritu ang bahagi ng katawan ni Bonggil kung saan may mga tato. Nagkaroon siya ng ideya na gumawa ng pansamantalang tato sa kanilang mga mukha upang hindi sila saktan ng masamang espiritu. Pagkatapos ay bumalik sila sa libingan ng masamang espiritu. Bago nagpakita ang masamang espiritu ay naglagay sila ng mga isda upang maakit ang masamang espiritu na lumabas. At nang maramdaman nilang tapos na ang lahat ng paghahanda ay nagtago sila para hintayin na magising ang masamang espiritu. Sa gabi ay nakita nilang kinuha ng masamang espiritu ang pain na kanilang inilagay. Sabay-sabay na naghahanda ang mga kamag-anak ni Bonggil sa hospital kung sakaling may mangyaring masama. Ang nangyari nang sumulpat ang masamang espiritu at naakit sa isang puno na pinausukan, kaya agad na sumugod si Sang Deok at Yongjun sa libingan para hukayin ang sinumpaang bakal. Habang sinusubukan ni Hwarim patagilan ang oras sa pamamagitan ng pagsubok na kausapin ang masamang espiritu na nagpapanggap na siya ang tagapag-alaga ng Spirit of the Hill. Si Hwarim na nakakaalam na akala pa rin ng masamang espiritu na nasa digmaan pa sila. Sinabi sa kanya na tapos na ang digmaan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng masamang espiritu at sinabing hindi pa tapos ang digmaan. Si Hwarim habang pinipigilan ang kanyang takot, sinubukang sabihin sa masamang espiritu na umalis sa burol. Gayunpaman ang masamang espiritu ay tumanggi na sumunod at mayabang na sinabi na wala siyang gusto kundi ang emperador ang mag-utos sa kanya. Samantala sina Yongjun at Sang Deok ay bigo dahil hindi nila mahanap ang hinahanap nila. Naisip ni Yongjun na hindi naligtas para sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang trabaho at lalong nanganganib ang kanilang buhay. Habang si Hwarim na kasalukuyang pinapatagal ang oras para sa kanila, ang kanyang aksyon ay natuklasan ng masamang espiritu na agad sinubukan siyang atakihin. Sa kabutihang palad, isang matandang babae na naging ninuno ni Hwarim ang dumating upang tulungan siya. At pinahintulutan siyang makatakas mula sa masamang espiritu.
Nagmadali siyang pumunta kay Sang Deok upang itanong kung nakita na niya ang bagay na hinahanap niya. Pagkatapos ay nakita niya si Yongjun na agad na nagsabi sa kanya na wala silang mahanap na kahit ano. Biglang may isang bola ng apoy na sumasagisag ng masamang espiritu na patungo sa libingan. Si Sang Deok, na nasa libingan pa rin ang naiwan na gulat na humarap sa masamang espiritu sa kanyang harapan. Ang masamang espiritu sinubukang kunin ang puso ni Sang Deok, ngunit napigilan ito ni Hwarim at Yongjun sa pamamagitan ng pagbuhos sa masamang espiritu ng dugo ng puting kabayo na inihanda nila. Hanggang sa mawala ito, agad nilang sinubukang tulungan si Sang Deok, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ng masamang espiritu ay bumalik at agad silang sinunggaban. Nang mga sandaling iyon maya-maya lang napagtanto ni Sang Deok ang isang bagay na hindi niya inaasahan na ang sinumpa niyang bakal na hinahanap niya ay nasa katawan ng masamang espiritu. At napagtanto na upang talunin ang masamang espiritu na inihahalin tulad sa metal at apoy ay magiging mahina laban sa basang kahoy na sumisimbolo sa kabaligtaran ng sinumpaang bakal. Nang makita niya ang kahoy na malapit sa kanya ay agad niyang nataman ang masamang espiritu na sa isang iglap ay agad na nasaktan. Patuloy na pinalo ni Sang Deok ang masamang espiritu upang patayin siya. Nang tuluyang mawala ang masamang espiritu, nabawi ni Bonggil ang kanyang kamalayan. Sa madaling salita pagkatapos ng insidente na ito at nanatili si Yongjun at Hwarim sa hospital para subaybayan ang kalusugan ni Sang Deok. Si Bonggil ay gumaling kaagad pagkatapos ay sumama sa kanila para samahan si Sang Deok. Makalipas ang ilang buwan ay gumaling na si Sang Deok mula sa pinsala. Habang si Hwarim ay pinagmumultuhan na parang sinusundan pa rin siya ng masamang espiritu. Ngunit sa paglipas ng panahon ang bangungot na iyon ay unti-unting nakalimutan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.